Ngayon, bibili ako ng pinakamapanganib na hayop para subukang gawing bagong alaga, tulad ng 10 talampakang ahas, makamandag na insekto, pating, at iba pa. Manatili hanggang dulo ng video dahil ipapakita ko kung paano ko inaalagaan ang mga mapanganib na hayop. Umupo ka at mag-relax dahil magiging wild ang video na to. Di magiging madali ang paghahanap ng mga mapanganib na hayop na ito dahil ang tanging paraan para mabili sila ay sa dark web. Sobrang kahina-hinala yun. Ang unang website na nakita ko ay nagbebenta ng saltwater fish mystery box sa halagang $240. Pwedeng may pating, anglerfish, hugitay, eel, at iba pa. Meron tayong ilang saltwater tanks dito sa kwartong ito. Bibilhin ko ang mystery box at titingnan natin kung ano ang makukuha natin. Kaduda-duda ito. Posibleng maloko tayo pero pwede ring may makuha tayong kakaiba. Kakabili ko lang. Papunta na. Ito ang una sa dark web orders sa video na ito. Habang nagpapatuloy tayo, mas nagiging kakaiba ang mga hayop. Maghihintay muna tayo at magkikita ulit tayo pag dumating na ang package. Matapos ang isang linggo, nakatanggap ako ng misteryosong package na may buhay na isda sa loob. Ito na ang dark web mystery box. Mukhang galing talaga sa dark web. Tignan mo, nakasulat na makamandag. Ano ba itong pinapasok natin? Buksan na natin. Pwede ba nating pahalagahan ang ganda ng packaging na to? Kung iisipin ko ang itsura ng package mula sa dark web, ganito talaga yon. Kailangan nating mag-ingat. Buksan natin ito at tingnan natin kung ano ang nasa loob. May mga supot ng isda. Siguro di tayo na-scam pero ano kaya ang mga ito? Unang supot? Grabe, parang maliliit na alien ang itsura ng mga ito. Ngayon, unang beses ko mag-alaga ng hayop sa seawater, kailangan ko ng tulong para malaman ang laman nito. Kakaiba ang itsura. May dalawa tayong ganito. Parang maliliit na gagamba. Nilagay ko na sila sa aquarium, pero simula pa lang ito. Patuloy akong naghahanap sa loob ng kahon. Yan ba iniisip ko? Tignan mo. Grabe, may seahorse. Di ako makapaniwala. May mga kakaibang nilalang talaga sa kahon na to. Hindi ko inakala yon. May alaga na tayong seahorse. Palagi akong namamangha sa kakaiba nilang itsura. Tingnan mo to. Parang di tunay na hayop. Ililipat na kita sa bagong tahanan mo. Sikat sila kasi di marunong lumangoy. Parang dumudulas lang. May alaga na tayong seahorse. Dalawa na ang kakaibang nilalang na nakita natin. Pero marami pa tayong hahanapin. Wala pa ang makamandag na isda. Napaaga ata ang sinabi ko. Tingnan mo, pakiusap, wag hawakan. Magsusuot ako ng gloves. Parang madalas nating gagamitin ang gloves. Kinakabahan ako, nakakatakot. Wala akong ideya kung anong klaseng isda ito. Umaasa lang ako na di niya ako tutuklawin. Nakuha ko na siya. Mag-comment kayo sa ibaba kung alam nyo kung anong klaseng isda yon. Parang stonefish. Siguro dapat ilagay na natin siya sa aquarium. Di maganda iyan. Ayan na siya. Mabilis na pupuno ang tangke na ito, pero may puwang pa. Kinuha ko ang isa pang bag at alam ko na agad. May mga starfish tayo. May dalawang klase. Ito normal lang, pero ito may maraming tinik. Hindi pa ako nakahawak ng starfish. Pero parang ramdam ko na gumagapang yung maliliit nilang paa. Creepy talaga. Sa palagay ko, mas wild talaga ang mga hayop sa alat kaysa sa tabang. Sige, ilagay na natin sila sa aquarium at tingnan natin ang laman ng mystery box. May gumagalaw dito. Ano yon? Sa tingin ko, maliit na horseshoe crab ito. Isa ito sa pinakakakaibang nilalang sa dagat. May matigas silang shell na nagpoprotekta sa kanila. May maliliit silang paa na tumutulong sa paggalaw. Parang maliliit na alien. Mas lalaki pa sila. Sanggol pa siya, kaya ilalagay natin siya sa aquarium. Ang dami na nating nahanap na kakaibang hayop sa mystery box. Pero may ilang bag pa na natitira at kailangan nating ilabas sila. Yak, ano ba to? Hayop ba talaga to? Di gumagalaw. Parang hindi siya buhay. Sobrang lambot. Kadiri. Ano ba tong hinahawakan ko? Ang baho pa, grabe. Sa tingin ko, buhay pa siya, gumagalaw lang ng sobrang bagal. Mukha siyang kuhol. Kung alam niyo kung ano to, mag-comment sa baba. Ilalagay ko siya sa aquarium. Kadiri! Nang mailagay ko ang misteryosong hayop sa tangke, gumalaw ito.
At ito na yata ang pinaka nakakatakot na bagay na nakita ko. Parang nahanap ko si Nemo. May kutob na akong may ganito dito sa loob. Di kumpleto ang saltwater tank kung walang clownfish. Ang cute niya. May naisip ako. Mag-comment kayo ng pangalan para sa clownfish. Sobrang excited na akong makita kung anong mga astig at kakaibang pangalan ang maiisip ninyo. Wag lang Nemo. Tingnan niyo lahat ng nilalang dito. Parang may sariling maliit na karagatan tayo. May isa pang natitirang bag sa kahon na to. At mukhang ito na ang pinakamalaki. Tingnan niyo kung gaano kalaki to. Parang lobster pero asul imbes na orange. Baka bihirang asul na lobster ito. Sinasabi nilang isa lang sa 1,000,000 ang ganito. Unang order sa dark web. Naging maayos naman. Nakakuha tayo ng saltwater mystery box at di ko inasahan na makakakuha tayo ng mga kakaibang nilalang. Di ko rin inasahan na makakatanggap tayo ng kahon. Di pa tayo tapos. Marami pa tayong mga order na darating. At mas magiging kakaiba pa ang mga hayop na makukuha natin. May tsansa pa rin tayong maloko. Kaya bumalik ako sa dark web at nakita ko ang susunod. Kakaiba ito. Ayon sa website, nagbebenta sila ng alien na palaka na kamukha ng palakang pipa sa larawan. Napakaibang klase ng mga ito, parang di hayop. Kapag nangingitlog sila, gumagapang ang mga inakay mula sa kanilang likod. O nakakadiri talaga. Pero kung makakuha ako ng dalawa, baka lalaki at babae sila. Pwede nating subukan magkaanak sila para makita natin mismo yung bagay na yon. Kaka-order ko lang ng 2 alien na palaka. $30 ito, sobrang mura. Baka mura kasi scam pala, di ko yun naisip. Kahit subukan kong mag-refund, di pwede kasi malinaw sa website na walang refund. Akala ko na scam ako, pero pagkatapos ng 2 araw, may dumating na kahon. Nandito kaya ang alien na palaka? Para malaman, buksan natin. Dark web, wag mo akong biguin. May dumating na kahon. May mga pipa na palaka talaga sa loob. Nakuha talaga natin. Buhay pa ba sila? Di sila gumagalaw? Buhay pa ba kayo? Nako, parang patay na. Kumusta? Buhay pala siya. Ang mga palakang ito madalas magkunwaring patay. Nakahiga lang sila. Di ko alam paano malalaman kung lalaki o babae. Kailangan mong tapusin ang video para makita kung magpaparami sila. Ilalagay natin sila sa bagong tirahan at titingnan kung ano pang makikita sa dark web. Ang dark web ay kakaiba at di ko inirekomenda na puntahan ito. Marami na akong nakitang kakaiba. Marami pang kakaibang hayop na di ko pa nakikita, tulad ng Barbados giant land crab. Umaabot ng 3 talampakan ang haba ng mga ito. Alimangong 3 talampakan ang haba. Kailangan ko ito. Nagdisenyo ako ng pinakamalaking kulungan na kaya ko para sa higanting land crab at isa na lang ang kulang, ang alimango. Umorder agad ako at napakadaling bumili sa dark web. Di ka man lang nila tinatanong tulad ng, anong gagawin mo sa alimangong 3 talampakan? Naghintay ako ng halos 1 linggo para sa 3 talampakang alimango at natanggap ko na. Kinakabahan ako. Gusto ko rin na andito ang alimango. Nakakatakot ang 3 talampakang alimango pero may naririnig akong gumagapang sa loob. Buksan natin. Diyos ko, parang nagkamali tayo. Tingnan mo ang laki nito. Diyos ko. Bumalik ka doon, grabe. Nakita mo ba kung gaano kalaki yon? Ay, tumatakas siya. Ang lakas niya. Di ko alam ang gagawin ko. Sobrang laki ng alimango na to. Mas malaki pa siya kaysa sa kamay ko. Ang laki ng kanyang sipit. Ang tanging paraan para mahawakan ang mga to ay sa kanilang mga sipit para di ka maipit. Paano ko hahawakan ang sipit niya? Mapipisa niya ako. Susubukan ko. Nagawa ko. Ay nako. Tingnan mo. Meron tayong higanting land crab. Ito na yata ang pinakamalupit na hayop na nakita ko. Mas magiging wild pa ito. Nilagay ko siya sa kulungan at tumakbo siya papasok. Di ko na siya nakita. Nagtapon ako ng saging doon at nawala ito. Kaya siguro masaya na siya. Kahit kaya akong kagatin, di niya ako mapapatay. Tulad ng sinabi ko sa simula, bibili tayo ng ilan sa pinakamapanganib na hayop para ilagay sa kwartong ito. Magandang simulan sa stonefish ang pinakanakamamatay na isda. Bihira na lang makita ang mga ito dahil delikado sila at walang gustong mag-alaga. Gumawa ako ng video kung saan bumili ako sa dark web
At hanggang ngayon ay meron pa rin ako. Nakatipid ako ng abala sa paghahanap, kaya ililipat ko siya sa bagong tahanan. At sana hindi ako matuklaw. Suot ko na ang guwantes at may lambat ako. Kung tama ang gawin ko, ayos lang ako. Pumasok ka na sa lambat. Nakuha na natin ang stonefish. Grabe, ito ang stonefish. Kapag natusok ako nito, patay na ako sa 6 na oras. Ilipat na siya sa bago niyang tirahan. Doon ka na sa bago mong tirahan. Ang ganda. Lagyan natin ng huwag hawakan. Kapag naiisip ang mga nakamamatay na hayop, ahas agad ang naaalala. May mahigit 600 na uri ng makamandag na ahas at illegal silang gawing alaga. May di makamandag pero sobrang delikado. Bibili ako ng isa na may pinakamahabang ngipin sa di makamandag na ahas. Ito ang Emerald Tree Boa at may nakita akong nagbebenta nito. Bibilhin ko na. Umaasa akong scam ito at di darating dahil takot ako sa ahas. Pero para sa inyo to, i-like nyo ang video. Sa kasamaang palad, kahit gusto kong scam ito, nakatanggap ako ng package. Siguradong may ahas dito, ramdam ko. Kilala ang Emerald Tree Boa sa pagiging agresibo. Kaya dapat tayong mag-ingat. May narinig akong gumalaw sa loob. Buksan na natin. May bag dyan. Halika. Nakikita ko siya. Mas magandang itapon na lang siya palabas ng bag. Ayoko talagang humawak ng ahas. Ayan na siya. Bakit niya ginagawa yon? Bakit niya ako tinitingnan na parang gusto niya akong kagatin? Naka-S position na siya agad. Naipit ako sa sulok. Di ako marunong sa mga ahas. Baka di niya ako gustong kagatin. Baka bumabati lang siya. Pero sinusubukan niya talaga akong kagatin. Ano bang napasukan ko? Sige, abala siya. Ito na ang chance kong makaalis. Sinubukan ko agad siyang hawakan habang may oras pa. Di mo ako kailangang kagatin. Ayos, hawak ko na ang ahas. Di niya na ako sinusubukang kagatin. Sa tingin ko natakot lang siya. Pawis na pawis ako ngayon, di ako magsisinungaling. Sa tingin ko naaamoy niya ang takot ko. Ilagay na natin siya sa kulungan. Nakita nyo? Sumugod siya bigla. Matapos kong ilagay si Emerald Tree Boa sa kulungan, umakyat siya at doon lang buong araw. Kaya pinatay ko ang ilaw niya para makatulog siya. Ang susunod ay isa sa mga kinatatakutan ko, mga gagamba. Dahil todo bigay tayo sa video na ito, di lang basta gagamba, kundi pinakamalaking uri ng gagamba. Goliath Bird Eater Tarantula ang tawag dito. Sobrang laki nila, kaya nilang kumain ng ibon. Marami akong napanood tungkol dito online at di maganda, sobrang laki pa nila. Nakalimutan ko banggitin, makamandag sila. Di delikado sa tao ang kagat nila. Kinumpara pa nila ito sa parang pinapako ang kamay mo. Ano pa bang hinihintay ko? Bumili na tayo. Kaka-order ko lang. Sana di nila ipadala ang gagamba at scam lang ito. 5 araw na ang lumipas, nandito na ang gagamba. Sana sanggol pa lang ito. Sana maliit lang, parang piso ang laki ng sanggol na gagamba. Buksan natin. May isang bag. Nakakatakot kasi di ko makita kung gaano kalaki. Paano kung bigla siyang tumakbo sa akin? Di pala sanggol. Ganap na adult na gagamba iyan. Alam ko na gusto niyong hawakan ko siya at gagawin ko. Magbibihis lang ako. Bobby, seryoso ka ba? Naka-hazmat suit ka dahil sa gagamba? Di ko akalaing gagawin ko to. Anong ginagawa niya? Parang sinusubukan niya akong isprayan ng sapot, parang si Spider-Man. Di natuwa ang gagamba, pero sa huli, nakuha ko ang tiwala niya at pinayagan akong buhatin siya. Tingin ko magkaibigan na kami na okay naman, pero nagsisimula akong hindi maging komportable. Kaya agad ko siyang nilipat sa bago niyang tirahan. Madali lang. Hindi ako makapaniwala na nagawa ko yon. Ang laki at agresibo pa ng gagamba. Hindi ko rin inasahan na alaalagaan ko siya. Sa ngayon, hindi pa tayo naloloko sa dark web. Lahat ng in-order natin ay dumating, kahit yung mga ayaw nating dumating. Pero, magbabago na ang lahat. Mga tol, may nakita akong website na nagbebenta ng frilled dragon. Ang mga butiki marahil ang pinakamalapit nating kamag-anak ng dinosaur na buhay pa ngayon. Bihira sila at wala pa akong nakitang binebenta nito dati. Pero, ito ay nagkakahalaga ng $700 at hindi mukhang mapagkakatiwalaan ng website.
Pero sa ngayon, marami na tayong sinubukan at nakakuha tayo ng mga astig na hayop. Kaya sa tingin ko gagawin ko na. At bibili ako ng frilled dragon. Sige, papunta na raw. O akala ko lang papunta na. Ilang linggo na ang lumipas, wala pa rin ang frilled dragon at walang sumasagot sa mga mensahe ko. Nascam ako. Astig kasi hindi ako nascam ng ahas o tarantula kundi sa gusto ko. Hindi ako makapaniwala. Ayan, nawala na ang tsansa kong magkaroon ng totoong buhay na dinosaur. Pero ayos lang, kasi ang susunod na hayop na ito ay mas bihira, mas astig, at oo, mas mahal pa. Albino snapping turtle ito at malaki. First time ko makakita ng ganito, kaya alam kong kailangan ko siyang kunin. Lumabas na sobrang bihira pala ang mga ito, at kahit ang maliliit na baby ay nabebenta ng libu-libong piso. Ngayon matapos akong maloko sa frilled dragon, nag-aalangan na akong bumili. Pero parang mas legit ang website na ito. Kaya sa tingin ko, gagawin ko na. May mataas na pag-asa. Nag-order ako at sabik na naghintay na dumating ito. At pagkatapos ng halos isang linggo, dumating na rin. Nandito na ang package mga tol. Dapat may $3,000 snapping turtle ito. Tara, buksan natin at tingnan ang laman. Kabado talaga ako dito mga tol. Ayokong maging scam ito. Sige na, ano kaya ang laman nito? Grabe, may bag sa loob mga tol. Ang bigat pa. Snapping turtle na kaya to. Uy, gumagalaw siya. Maingat kung binuksan ito nang biglang may nangyari. Ay, grabe. Oh, nakuha na talaga natin mga tol. Tingnan nyo kung gaano siya kaganda. Isa siyang albino snapping turtle. Astig siya. Tingnan nyo, pula ang mga mata at malaki siya. Ihambing nyo sa kamay ko. Hindi ko alam saan siya galing. Baka matagal na siya sa kahon. Ilalagay na lang natin siya sa bago niyang tirahan. Dahil sa laki niya, kinailangan naming maghanda ng malaking kulungan. Pero sa kalaunan, lalaki pa siya at di naka siya kaya kailangan naming gumawa ng sarili niyang pond. Pero sa ngayon, ito muna. Inilagay ko siya sa kanyang bato at agad siyang tumalon sa tubig at nagsimula siyang mag-eksplora. At mukhang nagustuhan niya talaga ito. Isang albino snapping turtle. Di ko akalaing makakakuha kami nito sa dark web pero nakuha namin. Astig yun, aaminin ko. Kahit nakuha namin ang snapping turtle, may kaunti pa rin akong sama ng loob. Hindi namin nakuha ang frilled dragon. Kaya naghahanap ako at nakakita ng website na nagbebenta umano ng totoong buhay na dragon. Hindi tinukoy kung anong species ng butiki. Kaya baka magpadala lang sila ng butiking mukhang dragon. May naisip ako. Sa likod ko may 3 kulungan para sa mga butiki. Kaya naisip ko kung bibili ako ng 3 misteryosong dinosaur, mas malaki ang tsansa kung makakuha ng frilled dragon. Kahit wala tayong makuha, excited pa rin akong makita ang ibang butiki. Pwede talaga silang kahit ano. Na-order ko na. Papunta na ang mga dinosaur. O sana nga papunta na sila. 2 linggo na ang lumipas at dumating na ang package. Sobrang tagal na, kaya tingin ko nagsimula ng magparami ang mga PIPA palaka. Hindi ako sigurado pero may mga kakaiba silang ginagawa. Pero hindi iyon ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay may kahon tayo rito na may 3 totoong buhay na dinosaur. Siguro, dito muna tayo magsimula sa isa. Grabe, hindi sila nagsisinungaling. Mukhang dinosaur talaga yan. Uy, tingnan mo. Oh, hello kaibigan. Uy, umaakyat siya sa kamay ko. Medyo nakakatakot, hindi ko alam kung delikado siya, pero astig talaga. Hindi ko alam kung anong butiki ito, pero nalaman kong Asian Water Monitor pala ang tawag dito. Lumalaki sila at pangalawang pinakamalaking butiki sa mundo. Higit 10 talampakan ng haba. At makamandag din sila, kaya ayos lang. Pero itong butiki na to ay baby pa lang, kaya sakto lang ang kulungan na to. Balang araw, kailangan naming gumawa ng mas malaking tirahan para sa kanya. Oh, ayan, may butiki na. Mukhang hindi kami nascan. Sige, kumuha pa tayo ng isang bag at tingnan ang laman. Tignan nyo mga pare, Panther Chameleon to. Ang Panther Chameleon ay isa sa mga pinakabihirang uri ng chameleon na maaari mong makuha at napakamahal ng mga ito. Sikat ang mga ito dahil sa matingkad na kulay tulad ng pula at asul. Tingnan mo kung gaano kakulay. Ang galing niyan. Di lang basta nakakabago ng kulay ang mga chameleon. Kaya rin nilang kontrolin ang bawat mata nila ng magkahiwalay. Kaya magaling silang manghuli. Kaya rin nilang ilabas ang dila nila ng 3 beses ang haba ng kanilang katawan. Para subukan, kumuha ako ng tipaklong at ihahagis doon para makita kung ilan ang mahuhuli. Agad na nakatutok ang mata ng chameleon sa mga tipaklong at hindi nagtagal ay nakuha niya agad ang una niya. Pero hindi doon natapos yon. Sunod-sunod pinapaputok niya ang dila niya sa buong kulungan niya. At sa totoo lang, hindi ko na mabilang kung ilan ang nakain niya. Sigurado akong kinain niya lahat yon. Kaya ba yon ng frilled dragon? Sa tingin ko hindi. Pero may isa pa tayong chance para makakuha. Kaya buksan na natin ang huling bag. Grabe, tingnan mo yan. Uy, umuungal siya. Grabe,
Umuungal siya sa akin. Hindi siya masaya. Sa tingin ko, Cayman lizard ito. Alam nyo, bawal mag-alaga ng alligator. Ito ang pinakamalapit na legal na hayop na pwede mong alagaan. Umaabot ng 5 talampakan ang haba. Masasabi nating buhay na dinosaur ito. Sa ngayon, dito muna siya titira pero sa susunod, kakailanganin ng mas malaking tangke. Sige pare, okay. Hindi siya masaya. Ayan na siya. Ngayon, may 3 na tayong totoong dinosaur sa animal room. Pero marami pa tayong kulungan na kailangang punuin. Kaya tuloy lang tayo. Ngayon, ang susunod na hayop ay siguro ang pinaka-wild sa lahat. Isa na namang ahas, pero espesyal ito. Sabi sa website, 10 talampakan ang haba nito, pero may iba pa. Sinasabi rin na ganap itong nabubuhay sa tubig at hindi kailangan ng lupa. Umorder ako 1 linggo na ang nakalipas at ngayon lang dumating ang package. Kaya buksan na natin at tingnan ang bagong alagang ahas. Ayan na, tingnan mo kung gaano kaliit. Yan ang ahas na parang trunk ng elepante. Nabubuhay sa tubig. 10 talampakan ang haba nito. Ang astig. Ngayon, baby pa lang siya. Grabe, iyan na siguro ang pinakaibang ahas na nakita ko. Mas gusto ko itong ahas kaysa sa Emerald Tree Boa. Siguro dahil hindi niya ako kinakagat. Ito na ang paborito kong hayop sa ngayon. Nakakagulat, kahit na isa itong ahas. Pero, magkakaroon tayo ng mga hayop na mas matindi pa. Kaya ilalagay natin itong ahas sa bago niyang tirahan. Ang tangke ay perpekto para sa kanya dahil mababaw at madaling akyatin para huminga at may mga batong matataguan. Ayos, ligtas na ang ahas. Tingnan natin kung ano ang susunod. Ngayon, habang nagbabrowse ako sa dark web, nakatagpo ako ng isa pang mystery box. Pero, para naman ito sa mga insekto. Hindi ako mahilig sa insekto at nakakakilabot na bagay. Pero may ilang maliliit na kulungan ako para sa mga insekto. Mag-o-order ako ng mystery box para makita natin ang laman. Okay, malinaw sa website na posibleng makamandag ang mga species sa kahon na ito. Sige, order na. Baka magkita tayo pag dumating na ito. Ilang araw lang akong naghintay, natanggap ko na ang package. Maliit lang ito, pero dito ko nakita ang pinakabaliw na insekto sa buhay ko. Mas kabado ako sa package na ito kaysa sa iba pa sa video. Hindi talaga ako mahilig sa insekto. Tara na. Meron na tayong Goliath bird eater na tarantula. Hindi na siguro lalala pa kaysa doon, di ba? Grabe, ano yun? Ang daming lalagyan sa loob. Siguro uunahin ko na itong asul na lalagyan dito. Nakakatakot kasi di mo makita ang laman sa loob. Ayokong buksan. Nakakatakot talaga. 3, 2, 1. Ay, ano yun? Grabe, gumagalaw siya. Parang alupihan ba yan o ano? Grabe, ang laki nun. Diyos ko, ang dami niyang paa. Hindi ko sure kung napansin niyo kung gaano siya kalaki. Mas malaki pa sa kamay ko. Ay, nadumihan ako, Diyos ko. Nag-research ako at nalaman kong African giant millipede ang hayop na ito. May maliit akong kulungan dito na bagay sa kanya. Nabasa ko rin kumakain sila ng nabubulok na kahoy. Kaya ilalagay ko lang ito doon. Mag-enjoy ka. Hindi ko alam kung paano mo kakainin yan. Ayun, isang insekto na ang natapos. Pero marami pang iba dito. Kaya kumuha pa tayo ng isa. Nako, mas nakakatakot ito kaysa sa millipede. Ano ba yan? Hindi ko nga alam kung ano ang tinitingnan ko. Mukha siyang alien. Sige, susubukan ko siyang hawakan. Pero mukhang di siya kasing bait ng millipede. Sana wag mo akong kagatin o kurutin. Grabe, ang bilis ng tibok ng puso ko. Tingnan mo yung maliliit niyang kuko sa mukha niya. Kadiri talaga. Mag-comment sa ibaba kung ano ito at kung dapat ko ba itong hawakan. Natatakot ako, kaya ilagay na lang siya sa kulungan. Nagsisisi na akong binili ko ang mystery box na ito. Marami pa tayong insekto dito. Tingnan pa natin kung ano pa ang meron. Ano ito? Parang nasa loob ng tubo. Nakikita mo yon? Parang sa lagubang, pero hindi gumagalaw. Buhay ka pa ba, pare? Ah, buhay pa pala. Grabe. Sana hindi niya ako kurutin, ang tindi ng kuko niya. Kumapit pa siya sa pinky ko, ang higpit. Aray, 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 aray. Grabe. Tapos na akong hawakan. To, ilagay na natin siya sa kulungan niya. Nilipat ko na siya sa bago at mapagmahal na tahanan. Kasama ang among labis siyang mahal at di natatakot sa kanya. Tingnan natin kung ano pa ang nandito. Alam ko na kung ano iyon ay maliit na biktima ng mga NTIS. Ay, ang astig pala nun. Eksperto sa pagtatago ang mga insektong ito at halos kahawig nila ang sanga o dahon. Namamangha talaga ako sa insektong ito. Kaya astig na meron akong alaga. Tignan mo, paikot-ikot ulo niya. Parang maliit na alien siya, grabe. Nagulat ako kasi sa wakas. Nakuha ko rin ang gusto ko mula sa mystery box. Sige, ilipat na natin siya sa bago niyang tirahan. Grabe, tingnan mo.
Agad siyang nagtago, hindi mo na siya mapapansin. Ang wild nun! Nako, alam ko na agad kung ano yung susunod. Umaasa akong wala tayong makukuha nito dito, pero meron nga. Ang laki ng alakdan, mga tol. Diyos ko, na hindi ko yan hahawakan. Tingnan na nyo ang laki ng kanyang buntot. Nakakatakot talaga. Sige, dahan-dahan ko siyang ilalabas. Ayan. Sige, ikaw na. Ngayon, ang dami na nating kakaibang insekto na nakuha sa mystery box. Pero isa na lang ang natitira. At ito ang pinaka nakakatakot. Mukhang may isa pa tayong alien. Mga pare, wala akong ideya kung ano yon. Grabe, ano ba yan? Nagdesisyon akong isearch muna ito bago ko hawakan. At buti na lang ginawa ko dahil nalaman ko na ito pala ay isang vanggaron. Kilala sila sa pagbubuga ng asido mula sa katawan. Pasensya na, hindi ko kaya hawakan ito kaya ilalagay ko na lang sa kulungan. Ayan na pare, kadiri talaga niyan. Natapos na natin ang mystery box ng mga insekto. Pero dahil nakakatakot talaga yon, palitan naman natin ng kaunti at bumili tayo ng hayop na gusto ko talaga. Ang tinutukoy ko ay mga poison dart frog. Bata pa lang ako, na humaling na ako sa mga palaka at makukulay nilang balat. Magaganda man sila, delikado at sila ang pinaka nakamamatay na hayop sa mundo. Astig pa rin sila kaya bibilhin ko sila. May nakita akong website na nagbebenta nito ng $100 at $25 pero bibili ako ng 4, hindi isa lang. Hindi naman sinabi kung anong kulay, kaya sigurong sorpresa ito. Excited ako dito mga tol. Kaya mag-order na tayo at siguro magkikita tayo ulit pag dumating na dito. Grabe mga tol, sobrang excited ako ngayon. Buong buhay ko, hinintay ko to. Tara, buksan na natin. Oo, grabe, tingnan na nyo, nakuha talaga natin siya mga tol. 4. Poison dart frogs, ang kukulay pa nila. Ang lupit nun. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong pattern dati. Ang astig talaga. Sabay-sabay silang dilaw, berde, kahel, at yumatamsamta, kahel, at pula. Makamandag sila kaya hindi natin dapat hawakan ng walang proteksyon. Baka tumigil pa ang puso ko. Ilalagay ko na lang ang lalagyan sa kulungan at hahayaan ko silang kusang lumabas. Astig yun. Ginawa ko ang kulungan na ito parang rainforest, gaya ng pinagmulan nila. Kaya tiyak na masaya sila rito. 4 na poison dart frog ito, mga kaibigan. Siguro ito ang paborito kong hayop sa video na ito. Pero may iba pa tayong makikita. Tingnan natin ang susunod. May website na nagbebenta ng mudamata pagong sa $800. Siguro ito na ang pinakaibang itsura ng pagong sa mundo. Para silang mga dinosaur. May perfect na aquarium na akong handa dito kaya bibilhin ko na at sana hindi ito scam dahil $800 ito. Malaki ang halaga. Ilang linggo na ring walang balita sa pagong kaya nawawala na ako ng pag-asa. Sa wakas, dumating na rin matapos ang matagal kong paghihintay. Mga kaibigan, tingnan nyo. Ang liit niya. Sanggol pa talaga. Hindi pa ako nakakakita ng ganito kaliit. Ang cute niya. Buhay ba siya? Hindi siya gumagalaw. Para malaman kung buhay siya, ilagay natin siya sa tangke at obserbahan kung gagalaw. Sana buhay pa siya. Pagkalagay ko sa aquarium, lumubog siya at inakala kong patay na. Bigla siyang gumalaw kaya kinabahan ako. Akala ko patay na siya. Buti na lang hindi pala. Mga tol, may baby manamata pagong tayo. Ang astig nun. Ngayon, marami na tayong nakitang bihira at delikadong hayop sa dark web. Pero marami pa tayong kwarto na kailangang lagyan ng pinakamapanganib na hayop na mahahanap ko. Sa susunod na 3 pakete, ito ang ilan sa pinakamapanganib na hayop sa karagatan. Simulan natin sa pinakamaliit na kahon na may hayop na matagal ko nang gusto. Mukhang nakikita ko na ito. Hindi madaling sabihin pero may pugita sa loob ng garapon na ito. Mahirap siyang makita dito, kaya ilipat natin sa lalagyan. Subukan nating kunin siya. Tingnan mo habang nagbabago ng kulay. Uy, ayan na siya. Naglabas siya ng tinta. Nakita niyo yun? Naglabas siya ng tinta. Ngayon ko lang nakita. Ayos lang pare, pasensya na. Alam kong natatakot ka mga kaibigan. Akala ko mabilis magpalit ng kulay ang mga kamelyon. Siya, mula sa sobrang pula naging puti agad sa isang iglap. Ang lupit nun. Yan na yata ang pinakaastig na nakita ko. Dahan-dahan ko siyang binuhat para ilagay sa kulungan niya. At ang saya panoorin habang gumagapang siya sa kamay ko. Dahil sobrang talino ng mga to, kaya nilang makatakas sa halos kahit anong kulungan. Ang galing nilang magbago ng hugis na kapag kasya ang tuka nila sa isang butas, kasya na rin ang buong katawan nila. Sobrang excited ako na magkaroon ng pugita. Mapapanood natin siyang makisalamuha sa kanyang paligid. Kahit maganda yon, mas matindi pa ang mga susunod na hayop. Tulad ng stonefish, sobrang makamandag din ang kasunod na hayop. Kapag natuklaw ka nito, pwede kang mamatay. Grabe, nakikita ko na agad. Tama, isdang alakdan yan. Tulad ng stonefish, may tinik din silang may lason. At ang mga ito ay eksperto sa pagtatago, na parang coral lang ang itsura. Di ko inakala na ganito siya kalaki, kaya medyo nakakatakot.
Lipat na natin siya sa bagong tirahan. Sige pare, welcome sa bahay mo. Gumalaw na siya. Astig mga tol, iba itsura ng isdang to. Grabe, nakikita ko na siya. Tignan nyo to. Meron na tayong alagang pating. Matagal ko nang gustong mag-alaga ng pating. Kaya nung nakita kong may nagbebenta online, alam kong bibilhin ko talaga. At mas malaki pa siya kaysa sa inaakala ko. Ang tawag dito ay horn shark. Di tulad ng ibang pating, hindi sila agresibo at hanggang 4 na talampakan lang ang haba. Pating pa rin sila at may kakaibang itsura ng mga ngipin at mayroon silang malalaking tinik sa kanilang mga palikpik. Hindi ko inasahan na ganito siya kalaki. Kailangan nating palitan ang kulungan niya agad, pero ito muna ang tirahan niya ngayon. Ayos, may pating na tayong alaga. Pero hindi ito ang pinakamapanganib na hayop sa dagat. Kaya naisip kong gawing malaking kwarto ng isda ang garahe ko para makita kung anong kakaibang nilalang dagat ang lalabas. Natanggap na natin ang unang package. Umorder ako nitong kahon 1 linggo na ang nakalipas. Sabi ng website, totoong buhay na alien daw ito pero di sinabi kung ano talaga. Kaya siguro ang tanging paraan para malaman ay buksan na lang ito. Grabe, kinakabahan ako. Uy, may nakikita akong bag. Okay, hindi naman pala tayo na scam. Ano ba talaga itong bagay na to? Grabe. Sige. Totoo nga sabi nila na alien daw ito. Ang weird ng itsura, wala akong ideya kung ano to. Ang dulas. Parang malaking blob lang. Ano ba yan? Sandali lang, may isa pang bag dito. Grabe mga tol. Tingnan nyo to. May isa pa tayo dito pero ito, itim na itim. Bakit 2 ang pinadala nila sa akin? Isa lang naman ang in-order ko, pero di ako nagrereklamo. Ang astig, may kasamang sulat. Baka ito na ang magsabi kung ano talaga ang mga to. I-enjoy mo ang bago mong alaga. Mga alien, yun lang ang nakasulat. Dahil hindi ko alam kung ano ang mga to, nilagay ko na lang sila sa aquarium. At pare, hindi nyo ako mapapaniwala na hindi sila alien. Tingnan nyo kung paano sila gumalaw. Pero kahit gaano pa ito ka-wild, kailangan pa nating bumili para mapuno ang kwarto na to. Dahil sa dark web tayo bumibili, hindi natin alam kung maloloko tayo o kung buhay pa ang mga sea creatures pagdating nila. Sige, kaka-order ko lang ng 2 pa mula sa dark web. Isa ay tungkol sa igat na 6 na talampakan ng haba, at isa pa ay kahon ng bihirang nilalang dagat. Ngayon, di ko alam kung gaano kabihira ang mga nilalang dagat na ito. Pero dahil $1,000 ang kahon, malamang ay hindi pa natin sila nakita. Pagkatapos ng ilang araw, natanggap ko na ang isang package, mga kaibigan. Ito na siguro ang misteryosong kahon. Sa totoo lang, hindi ko inakala na darating talaga ito. Pero dumating na nga, at mabigat ito. Grabe, ang dami kong nakikitang isda, mga kaibigan. Uy, tingnan nyo to. May danger sticker pa siya. Iba ang itsura ng isdang to. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Mukhang delikado kaya mag-ingat tayo. Dali-dali akong nagsuot ng gloves at nailabas siya sa bag. At matapos ko siyang tingnang mabuti, napagtanto ko na makamandag pala ang isdang ito at may mga matutulis na tinik sa buong katawan niya. Medyo nakakatakot yun. Sana hindi delikado ang ibang isda rito. Parang alam ko kung ano yun. Grabe mga pare. Tingnan nyo to. Meron tayong maliit na pufferfish dito. Sa palagay ko, porcupine puffer ang tawag dito at lumalaki sila ng malaki. Pero bata pa itong isa. Pagkatapos, isang bag na lang ang natira sa kahon at sa loob nito ang pinakamabaliw na isda na nakita ko. Grabe mga tol. Sa tingin ko may mga paa ang isdang to. Hindi naman siguro ako nababaliw, di ba? May mga paa talaga tong isda na to. Parang pinaghalong alimango at isda siya. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kaya nagpa siya akong tukuyin kung ano ito. Nag-search ako ng isda na may paa at nakita ko, sea robin pala tawag dito. Di tulad ng ibang isda na may paa para maglakad sa lupa, ginagamit ng sea robin ang mga ito sa ilalim ng dagat. Yun din ang ginawa niya nang ilagay ko siya sa aquarium. Siya na ngayon ang pinakaastig na isda na nakita ko. Alaga na natin siya. Pero alam nyo ba, naalala ko lang, may paparating tayong mahiwagang kahon ng eel. Matapos ang halos 1 oras, nakuha ko ang package pero pagbukas ko, napansin kong pumutok na ang bag. Kaya posibleng wala ng oras ang laman nito. Buhay pa ba siya? Grabe, gumagalaw pa siya guys. Ang wild nun. 'Di ba? Hindi pa siya nasa bag at walang tubig. Pero buhay pa rin. Ilagay na natin agad siya sa tank bago mamatay. Dahan-dahan nang napupuno ang mga tank. Pero marami pa tayong gagawin. Kaya nagsimula akong bumili ng mas marami pang mga package mula sa dark web, kabilang na ang isang alien fish mystery box na nagkakahalaga ng $500 at isang deadly crustacean box. Oo, di ako sigurado sa ibig sabihin nun. Pero kakaiba daw ang mga hayop na laman nito kaya kailangan kong bilhin.
Sige mga tol, matapos ang isang linggo, natanggap ko na ang 2 package. Maayos lahat ng nabili nating nilalang dagat. Pero ngayon, titignan natin kung ano ang idadagdag sa koleksyon. Ay grabe, tingin ko dapat ito mga kaibigan. Ang laki. Siguradong kakaibang isda. Yan, pero hindi ko sa tingin na sulit ito sa halagang ₱500. Umaasa ako na may iba pang laman ng kahon na to mas kakaiba. Sige, may isa pang isda. Sa tingin ko isda ito. Parang patpat siya pero gumagalaw. Ang weird ng pakiramdam. Ano ba talaga to? O isa na namang misteryosong isda na hindi ko pa nakita dati. Kung alam mo yon, mag-comment sa ibaba. May 2 pa tayong isda sa kahon na mukhang pinaka-wild. Sobrang bigat ng bag na to mga tol. Malamang mas malaking isda ito. Parang alam ko na kung ano yan. Ang mga ito ay tinatawag na Romora. At may kakaibang espesyal sa mga isdang ito. Parang normal lang ang mga to. Pero ginagamit nila ang ulo nila dito para dumikit sa mga pating. At sinusundan lang nila ang mga yon. Kapag may kinain ng pating, sila ang kumakain ng tira. Astig pala. Hindi ko alam na pwede silang gawing alaga. Ilalagay na natin siya sa aquarium. Pero bago yon, gusto ko munang subukan kung didikit siya sa braso ko. Grabe, nakakatakot talaga. Hindi ako makapaniwala. Tignan mo, dumidikit talaga siya sa braso ko. Grabe, ang kakaiba ng pakiramdam na to. Habang hinila ko yung huling bag, may napansin ako sa loob. At kung ano man yon, hindi yun normal. Wow, tignan nyo to mga pare. Isda ba talaga yan? Umorder ako ng alien fish mystery box, pero hindi ko akalaing ganito ka-wild ang laman. Mga pare, saan kaya galing ang mga isdang to? Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Pinakaastig na isda ito na natanggap natin. Pakiramdam ko magiging mas wild pa ito. Sa tingin ko, tama lang na idagdag ko ang isdang ito sa aquarium, kasama ng ibang isda na may paa. Pagkatapos, oras ng buksan ang susunod na kahon. Pero kailangan naming mag-ingat. May kasamang sulat. Paalala, mangyaring magsuot ng guwante sa lahat ng oras. Maaaring kumurot, sumakit, o manuntok ang mga hayop. Fred, sige, ayos. Oo, salamat sa paalala, Fred. Maingat kung binuksan isa-isa ang bawat bag at wala naman akong nakitang delikado. Mga kaibigan, iba't ibang alimango lang to. Anong delikado roon? Pero napansin ko bigla kung bakit maraming babala. Grabe, mantis shrimp ba ato? Mga kaibigan, hindi nyo ata alam kung gaano ito kabaliw. Mukha lang siyang karaniwang maliit na hipon. Pero kilala talaga ang mga to sa pagkakaroon ng pinakamalakas na suntok sa buong kaharian ng hayop. Sobrang lakas na kaya nilang basagin ang salamin ng aquarium mo. Ay teka, may isa pang tala dito. Anong sabi nito? Panatilihing nasa plastic na lalagyan ang mantis shrimp sa lahat ng oras. Kung hindi, babasagin niya tangke mo. Seryoso ba? Kayo ha? Grabe. Sige, nakuha ko na. Dahan-dahan lang pare. Aray grabe, nakita mo ba yun? Literal na sinuntok niya ang daliri ko. Buti na lang na ilagay ko siya sa lalagyan at inilagay sa aquarium. Pero gusto mong patuloy na manood dahil may mangyayaring kakaiba maya-maya. Oh, ano to? Sandali lang. Alam ko kung ano to. Flame scallop ang tawag dito. Astig pa kapag bumuka bibig nila. Parang may kuryente talagang dumadaan dito. Nakakabaliw ang kayang gawin ng mga nilalang sa dagat. Parang bawat isa ay may maliit na superpower. Hindi ako sigurado kung hahawakan ko siya. Kaya ilalagay na lang sa aquarium. Ngayon, isa na lang bag ang natira sa kahon. Sa tingin ko hermit crab ito pero wala siyang kabibe. Ang lungkot. Hindi ko pa nakita ang hermit crab na walang kabibe. Pero may naisip akong ideya. Kung kukunin lang natin itong kabibe at ilalagay natin ito sa parehong tangke ng hermit crab, may posibilidad na pumasok siya dito. Kaya yun mismo ang ginawa ko. At hindi nagtagal, nakita niya ito at gumapang papasok para gawing bago niyang tahanan. Ngayon nakabili na tayo ng maraming delikadong nilalang dagat sa dark web, pero parang may kulang pa, isang pating. Ngayon mahirap nang makahanap ng pating. Buti na lang may nakita akong website na nagbebenta nito kamakailan, kaya agad ko itong binili. Ngayon, bubuksan na natin ito para malaman kung naloko tayo. Ito na ang bagong Base Fishing Productions. Oh, pasensya na. Bago ako sabihin kung nakuha natin ang pating, gusto ko munang ipaalam na may bagong merch kaming nilabas. Meron kaming bagong t-shirts, bagong sombrero, bagong hoodies, at ang pinakabagong disenyo namin ay itong Fish Shield logo. Sobrang gusto ko talaga ito. Naglagay din kami ng sizes ng bata sa lahat ng items. Kung gusto mong makita ito, bisitahin ang Base Fishing Productions shop o i-click ang QR code sa screen. Ngayong wala nang sagabal, tingnan natin kung may nahuli tayong pating. Tara na. Kabado ako, parang may nahuli talaga tayo. Mga tol, isa itong maliit na baby. Sandali lang, hindi siya gumagalaw. Dito ko napansin na patay na pala ang baby na pating. Sinubukan ko talaga lahat ng kaya kong gawin para buhayin siya, pero huli na talaga. Sinubukan kong kontakin ang nagbenta para ipaalam,
pero walang sumagot. Mukhang na-scam tayo sa unang beses dito sa video. At sino ba ang nakakaalam kung ilang beses pa itong mangyayari? Pero hindi ako titigil sa pagsubok na bumili ng alagang pating. Mamaya sa video, order ulit ako. Mas malaki naman. Sige, itong next listing na nakita ko ay medyo kakaiba. Sabi ng taong ito na lilipat sila at binebenta ang koleksyon nilang isda. Di nila sinabi kung anong klase ng mga isda yon. Pero nabanggit nila na ang ilan ay sobrang bihira at delikado pa. Sinuong ko na ang pagkakataon at binili ko ito. At ilang araw ang lumipas, dumating na ito. Ito na ang pinakamalaking package na natanggap natin. Kaya sana malalaki rin ang mga isda. Agad kong binuksan ang kahon at napansin na maraming isda sa loob. Pero may isa talagang umagaw ng pansin ko. Grabe mga tol! Tingnan nyo ang laki ng isdang to. Seryoso ba ito? Mas malaki pa siya kaysa sa kamay ko. Talagang nagulat ako dito. Pero kailangan kong magmadali at mailagay siya agad sa aquarium kasi ang dami pang isda sa loob ng kahon. Grabe, lionfish yan! Siguradong ito yung tinutukoy nila nung sinabi nilang may delikadong isda. Sobrang makamandag ang mga to at ang laki pa ng isa na hato. Ilagay na lang natin siya agad sa aquarium bago niya ako maturok. Ayoko talaga. Marami pa ring isda dito. Hinuli ko sila kaliwat kanan. Nakakita ako ng dogface, pufferfish, malaking panther grouper, at kakaibang misteryosong isda. Pagkatapos kong ilipat lahat sa bagong tirahan, isa na lang ang natirang isda sa kahon. Oh, ito na siguro ang pinakamalaki sa lahat. Parang zebra eel ito, pero pinapaliit ng isang ito ang naunang zebra eel na parang sanggol. Grabe, laki ng ngipin niya. Sana huwag mo akong kagatin. Sa palagay ko, kumpleto na ang tangke. Pero mas magiging wild pa ang mga susunod. At dahil dyan, kakarating lang ng 3 pang packages. Sa loob ng bawat kahon ay may isang random na nilalang mula sa dagat. At may mahigit 20,000 iba't ibang uri ng hayop sa alat na tubig. Kaya pwedeng kahit ano talaga ang laman nito. Wow! Ano yun? Sandali, hindi hayop yan. Parang halaman yata yan o kung ano man. Seryoso ba to? Naloko lang ako. O akala ko lang kita mo? Bawat hayop may kasamang papel na nagsasabi kung ano ito. Di ako makapaniwala nang nabasa ko. Isang basking starfish daw. Sandali, starfish ba talaga to? Parang hindi naman. Hindi pwede, nagsisinungaling sila. Ipapakita ko sa'yo ang totoong starfish. Ganito itsura nito, parang halaman lang. Sandali, gumagalaw siya. Siguro starfish ito. Ang wild nito kaya gustong-gusto ko ang ganitong video. Ang dami palang hayop na hindi ko alam at ngayon meron na tayong ganitong alaga. Sige, hahanapan ko na lang ng tirahan ng hayop na to, tapos bubuksan natin ang susunod na kahon. Hindi ko alam kung paano pa ito magiging mas wild. Ay oo, mas naging wild pa nga. May isa pang starfish dito mga tol, pero itong isa, sobrang laki. Mukhang may kulang siyang parte ng paa dito. Di ko alam kung paano nangyari yon, pero buti na lang, kayang magpatubo ulit ng starfish ang mga paa nila. Magiging ayos naman. Dahil sobrang laki nito, isa lang ang pwede nating paglagyan sa kanya. At yon ay sa malaking tangke. Ayan na tol, enjoy mo bagong bahay mo. 2 sa 3 package na buksan, puro starfish lang nakuha. Akala ko makakakita pa ako ng isa pa sa 3 kahon. Pero wala akong nakita. Walang laman to tol. Paano nangyari yon? Hindi tama, sandali, anong nakasulat sa papel? Hindi nga, jellyfish. Grabe, nakikita ko talaga siya. Kung titingnan mo ng mabuti, ang daming jellyfish dito. Parang di mo sila makita. Mga tol, wala akong ideya kung saan ilalagay ito. Joke lang. Alam ko naman kung saan dadalhin to. Ilagay sila. Tama, may tangke ako ng jellyfish. Mga tol, literal na pinaghandaan ko lahat ng klase ng nilalang dagat para sa video na to. Buti na lang ginawa ko yon. Kasi kailangan ng jellyfish ng espesyal na aquarium para mabuhay. Sa tingin ko, isang bagay na lang ang dapat gawin. Ilipat sila sa bagong bahay. Astig yun mga tol. May jellyfish na tayo. Ano pa kaya ang mahahanap natin sa dark web? Pagkatapos nun, nakakita ako ng isa pang listing sa dark web at ito na yata ang pinaka-wild sa lahat. Grabe, hindi ako makapaniwala. Ang anglerfish ay isa sa mga paborito kong isda, mga tol. Gustong gusto ko talaga sila. Mystery box. Eksperto silang ambush predator sa pagkamuflaje at parang mula sila sa kalawakan pagmasdan. Pero ang sketchy talaga ng itsura ng website na to. Alam nyo mga tol, bibili na lang ako. Gagawin ko na to. Kahit sobrang sketchy ng website. 2 araw lang matapos umorder, natanggap ko na ang package. Ayon sa website, posibleng may rare na anglerfish dito. Kaya umaasa lang ako na hindi ako na-scam. Grabe. Oh mga tol, mukhang jackpot tayo ngayon. Puno ng bag ang kahon. Kaya marami tayong nakuha na anglerfish, kabilang ang ilan sa pinakamahirap hanapin sa mundo. Pero may problema. Patay na lahat ng anglerfish, di na sila gumagalaw.
Bakit ito nangyayari? Sobrang nadurog ang loob ko dito. Ibig kong sabihin, bawat anglerfish sa kahon ay hindi gumagalaw pero biglang may nangyari. Sandali, nakita mo ba yon? Parang gumalaw ito. Sige, sabihin mo sa akin kung buhay pa siya. Oh, grabe, gumagalaw siya. Hindi ako makapaniwala mga kaibigan. Sige, kailangan nating ilabas siya agad sa bag na to. Kaunti na lang ang oras niya. Mabilis ko siyang nilagay sa isang lalagyan at doble kong sinuri lahat ng bag. At sa isang himala, nakahanap pa ako ng 3 pa na buhay pa. Mukhang nakakuha tayo ng 4, 2 berde at 2 pula. Sa kasamaang palad, may ilang anglerfish na di nabuhay. Siguro ito na ang panganib ng pag-order sa dark web. Ngayon, isa na lang ang natitirang gawin. At iyon ay ilipat sila sa kanilang bagong tirahan at pakainin sila. Ang panoorin silang kumain ay sobrang nakakatuwang pagmasdan. Ginagamit nila ang maliit na bagay sa ulo para makaakit ng isda at dahil nag-blend in sila sa mga bato, hindi sila napapansin ng mga isda. Paglapit ng isda, umatake agad ang anglerfish at nilamon ito. Ngayon, kaya kong panoorin silang kumain buong araw. Marami pa tayong aquarium na kailangang punuin. Ayun, may dumating ulit akong bagong package. At naroon ang pinakamapanganib na isda ngayon. Tama, nandyan ang stonefish na kilala bilang pinakanakamamatay na isda sa mundo. At ito na ang pinakamalaki na nakita ko sa ngayon. Isang kagat lang mula sa isdang ito ay nakamamatay na. At hawak ko siya ngayon. Siguro hindi ko na ito gagawin. Ilalagay ko na siya sa aquarium para maiwasan ng masama. Bukod sa sobrang delikado, eksperto pa silang magtago kaya daan-daang tao ang aksidenteng natatapakan sila taon-taon. Tingnan mo, parang bato talaga. Ilang araw na ang lumipas, may natanggap uli akong 2 package. May sea urchin mystery box at nakakatakot na sea slug mystery box. Buksan natin para malaman ang laman. Ay wow, ang daming bag niyan. At puro sea urchin lahat. Mukhang iba-ibang species pa ang nakuha natin. Merong kulay ube, may orange, may puti. Ang astig nito. Pagkatapos naming suriin ng kahon, nakakita kami ng 6 na sea urchin, kabilang ang malalaki at mga kakaiba ang itsura. Sandali naalala ko, sobrang makamandag pala ang mga ito at sabay-sabay ko pa hawak, mga 10 pa. Hindi maganda ito. Maayos ko silang nailipat sa bagong tirahan at binuksan ko ang susunod na kahon na puno ng mga buhay na parang alien. Wow, ano yon mga tol? Sa tingin ko sea cucumber yan, pero kulay pink. Nakabili na kami dati ng sea cucumber sa dark web na normal ang kulay. Kaya talagang bihira itong isa. Sa sumunod na bag, may nakita ulit akong pink na sea cucumber, mas malaki ito. Isa na lang natitirang bag sa kahon. At sa loob nito ay mayroong kakaibang bagay. Hayop pa talaga ito? Mga tol, grabe ano bang tinitingnan ko? Ang weird nito mga tol. Parang may rainbow na blob tayo. Wala pa akong nakita na ganito dati. Hindi ko rin alam ang gagawin ko dito. Nilagay ko sila sa tubig para makita ang nangyayari. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ang parang ulo ng alien sa katawan nito at nagsimulang gumalaw. Grabe mga kaibigan, kakaiba talaga ito. Kung alam na nyo, mag-comment lang. Hanggang dito na muna tungkol sa kahon. Sa tingin ko, oras na para umorder ng mas malalaking hayop. May nakita akong website. Kamakailan, may nagbenta ng malaking isda mula dagat sa halagang $1,000. Bumili ako ng 2. At ayun, tingnan mo, anong dumating. Kabado ako. Sana talaga may mga pating dito. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon at sa kasamaang palad, wala akong nakitang pating. Pero may napansin akong mas nakakabaliw pa. Sandali, dragon eel ba yun? Yun, ang lalaki nila mga tol. Ang dragon eel ang pinakamabihira at pinakamahal na eel sa mundo. Tinawag silang dragon eel dahil kamukha nila ang dragon. Sa ngayon, ito na ang pinakamalaki kong nakita. Karaniwan, hindi ako takot humawak ng kahit ano. Pero kinakabahan ako dito. May matutulis silang ngipin at sobrang agresibo, kaya kailangan naming maging maingat sa kanilang tangke. Ayun, nakuha na natin. Nakuha na natin yung mas maliit mga pare. Tingnan nyo yung ngipin niya. Nakakatakot. Sinusubukan niya akong kagatin. Ayan na siya. Tingnan nyo, dumiretso siya sa bato. Pare, perpekto ang tangke na to para sa kanila. Maraming kuweba at tubo na matataguan. Sige, kunin na natin yung mas malaki. Grabe ang laki niya. Mababali leeg ko. Nakakatakot man sila, magaganda pa rin. Pero hindi pa rin sila pating. Kaya siguro susubukan pa natin ulit. Sige, sandali lang. Dito ako para tingnan yung mantis shrimp pero nawala na siya. Wala na siya sa lalagyan. Sa tingin ko, sinuntok niya ito. Sige, mukhang kailangan kong bumili ng panibagong lalagyan. Pero una, subukan muna nating bilhin yung pating. Ngayon na. Habang naghahanap ako sa dark web ng buong video, paulit-ulit kong nakikita ang website na sinasabing nagbebenta ng pating. Kahina-hinala talaga ang website na to. Walang larawan o impormasyon. Pero sa tingin ko, kailangan pa rin nating subukan. Wala na tayong magagawa.
Pagkabili ko, inabot ng mahigit 1 linggo pero wala pa rin ng pating. At sa totoo lang, nawawala na ako ng pag-asa. Pero biglang may nangyari. May natanggap akong package at sa tingin ko, ito na yung pating. Sana nandito ka. Kailangan natin ng pating. Grabe, parang meron na tayo. Tignan nyo guys. Totoo, may alaga na tayong pating. Hindi ako makapaniwala. Malaki ito. Hindi ko alam anong uri ng pating. Kung alam nyo, mag-comment sa baba. Sa tingin ko, may perfect na lugar ako para sa kanya. Noong pinaplano ko pa lang ang video, bumili ako ng aquarium para sa pating. Kaya, hindi na natin patatagalin pa. Ilalagay na natin siya sa bago niyang tahanan. Ayan na siya. Grabe, ang ganda ng itsura niya doon. Sa palagay ko, puno na ng delikadong nilalang dagat ang garahe ko. Ngayon, gagawa ako ng kakaibang bagay at pupunuin ko ang kwarto ko ng pinakamapanganib na insekto. Bibili ako ng pinakamapanganib na insekto sa mundo para subukan tayong protektahan. Ang mga bago kong alaga, tulad ng gagamba, ay sobrang makamandag at kayang pumatay sa ilang minuto. Higanteng alimango na kumakain ng tao, nakakakilabot na insekto na parang sa horror movie, at iba pang kakaibang insekto na siguradong magpapamangha sa'yo. Oo, masasabi kong ito na yata ang pinakakahangalan na nagawa ko. Siguro nagtataka ka kung bakit ko pa ito ginagawa. At, sa totoo lang, simple lang ang sagot. Alam mo, buong buhay ko ay nahumaling ako sa mga hayop, maliban lang sa mga insekto. Oh, takot talaga ako sa kanila. Naisip ko, paano ko pa malalampasan ang takot ko kundi punuin ang kwarto ko ng pinakamabaliw, pinakamabihira, at pinakamapanganib na insekto sa mundo. Nakuha na natin ang unang insekto. In-order ko ang package na ito ilang araw na ang nakakaraan. At ang insektong dapat nandito ay sobrang delikado. Kaya kailangan ko talagang mag-ingat sa pagbukas nito. Eto na mga tol, kabado ako ngayon. Oh, parang nakikita ko na. Nasa loob siya ng container. Grabe, gumagalaw siya. Mga tol, di ako makapaniwala. Nakuha natin isa. Sa loob ng container ay may Black Widow. Nakilala rin bilang ika-6 na pinaka-nakamamatay na gagamba sa buong mundo. Isang kagat ng gagambang ito ay maaaring magdulot ng pagka-ospital, paralysis o kamatayan. Ngayon may alaga na tayo. Ang astig nun. Diyos ko, sinusubukan niyang tumakas. Ngayon, kahit nakakatakot na ang Black Widow, may mas nakakakilabot akong natuklasan nang lumapit ako. Sigurado akong buntis itong Black Widow. Tingnan niyo kung gaano siya kataba. Siguradong may 100 anak siya sa loob niyan. Sandali lang, hey Siri. Ilan ang kayang maging anak ng isang Black Widow na gagamba? Maaari silang magkaroon ng hanggang 9 anak. Diyos ko, oo. Kaya medyo natakot talaga ako nang marinig ko yon. Buti na lang matagal pa bago mapisa ang mga baby Black Widow. Ngayon ilalagay muna natin siya sa bagong tirahan at babantayan. Sana matapos ng video, magkaroon tayo ng sariling Black Widow na hukbo. Nakakita ako ng nag-aalok umano ng mystery box ng tarantula. Ngayon, maraming uri ng tarantula sa mundo. May malalaki na kayang kumain ng ibon at may mga bihira rin. Umaabot sa 10,000 ang presyo nila. Kaya bumili ako nito. At pagkatapos ng 1 linggo, may dumating na kahon sa pintuan ko. Parang nababaliw na ako. Pero sigurado akong may gumagapang sa loob. Diyos ko, nakakatakot ito. Maingat kong binuksan ito. At nakita ko ang 5 lalagyan sa loob. At bawat isa ay may random na gagambang tarantula sa loob. Pero may problema. Hindi ko makita ang loob ng ilang lalagyan. Sobrang kapal ng mga sapot. Kaya kung gusto nating makita ang mga tarantula, kailangan nating buksan ang mga ito. Ngayon, dahil lahat ng uri ng tarantula ay may lason, nagdesisyon akong magsuot ng guwantes para hindi ako makagat. Pagkahukay ko sa unang lalagyan, ito agad ang nangyari. Sandali, ayan na mga kaibigan, nakikita ko na. Okay, malaki talaga siya. Hindi ko alam anong uri ng tarantula pero nakakatakot ang itsura. Dahil sinusubukan kong mapaglabanan ang takot ko sa mga insekto, susubukan kong hawakan ang karamihan sa kanila. Kaya umaasa akong hindi ako makakagat, kaya binuhat ko ang tarantula. Kahit hindi niya ako kinagat, natatakot pa rin ako. Kaya mahaba pa ang lalakbayin ko para mapaglabanan ang takot ko sa mga insekto. Pagkatapos ko siyang ilagay sa bago niyang tirahan, binuksan ko ang isa pang lalagyan nang biglang may nangyari. Ay Diyos ko, tumatakas siya, tumatakbo palayo. Diyos ko, ngayon, buti na lang at natuntun ko siya, nahawakan ko siya, at nailagay ko siya sa kulungan niya nang hindi ako nakagat. Naku mga kaibigan, 3 insekto pa lang nagsisisi na ako sa video na ito. Wala pa ito kumpara sa ibang insektong makikita pa natin. Pero ngayon, may 3 pa tayong lalagyan sa kahon. Binuksan ko sila at nakita ko ang 3 uri ng tarantula na noon ko lang nakita. At sa totoo lang, ang astig talaga ng itsura nila.
Nagawa ko pang hawakan ng 3 ng sabay-sabay at hindi naman nila ako kinagat at talagang mababait sila. Di ako makapaniwala na sasabihin ko to. Pero sa mga sumunod na araw, nag-enjoy akong alagaan ng mga ito. Nakakatuwa silang panoorin na gumawa ng mga sapot. At habang pinapanood ko silang kumain na talagang nakakatakot, astig din naman talaga. Mukhang napagtagumpayan ko na ang takot ko sa mga tarantula. Mamaya sa video, bibili ako ng pinakamalaki sa mundo. Hindi ko alam kung magiging kasing bait din siya ng mga ito. Ngayon, kailangan muna naming punuin ang kwarto ng pinakamapanganib na insekto na mahahanap namin. Pumunta ako sa pinakamalapit na pet shop para tingnan ang mga paninda nila. Pagkatapos kong ikutin at pagmasdan ng mga insekto, pinili at binili ko ang 3 pinakabaliw na nakita ko. Ngayon, uuwi na ako para ipakita sa inyo ang nakuha ko. Sa pet shop, ito ang unang lalagyan na kinuha ko. Noong una, wala akong nakita. Pero nang mas tumingin ako, napansin ko ang batang Solomon Island na alupihan. At sila ay sobrang makamandag na kilala silang nakakapagpatay ng tao. Kaya oo, sinabi kong hahawakan ko ang ilang insekto pero hindi ito dahil ayokong mamatay ngayon. Maingat ko siyang nilipat sa bago niyang tirahan at agad siyang naghukay at nawala. Oh, hindi ako sigurado kung makikita pa natin siya. Pero ngayon, lipat na tayo sa susunod na lalagyan na may kakaibang laman. Ito ay isang sasamba. At kahit hindi ito nakamamatay sa tao, siguradong nakamamatay ito sa ibang insekto. Ang sasamba ay kilala sa pagiging sobrang agresibo at mahusay na manghuli. May dala silang 2 matalim na sibat at ulo na umiikot ng 180 degrees kaya nilang pabagsakin halos lahat ng makasalubong. Ngayon, kahit nakakakilabot sila, hindi talaga ako natatakot. Matagal ko na rin gustong mag-alaga ng sasamba kaya astig ito para sa akin. Nilipat ko na siya sa bagong tirahan at dumiretso na kami sa huling lalagyan sa bag. Na siyang may pinaka nakakatakot na insekto sa loob nito. Ito ay isang alakdan pero hindi basta-bastang alakdan. Ang alakdang ito ay buntis na may humigit kumulang 100 na mga anak sa loob niya. At kung titingnan mo ng mabuti, makikita mo talaga ang mga itlog sa loob ng kanyang tiyan na talagang nakakabaliw. Ngayon, hindi lang tayo may buntis na Black Widow, pati buntis na alakdan. Ano gagawin mo sa mga anak? Wala talaga akong ideya. Siguro yan ang isang bagay na kailangan kong pag-isipan. Pero huwag muna nating isipin yan ngayon dahil marami pa tayong bakanteng kulungan at insekto na kailangang bilhin. At ayun, nakakita ako ng website na nagbebenta ng mga pinaka-wild na insekto sa ngayon. Velvet worm ang tawag dito. Sobrang bihira at mahirap hanapin. Sobrang bihira nila kaya kakaunti lang ang impormasyon nila. At halos walang may alaga nito. Nung nakita kong binebenta ito, alam kong kailangan ko itong bilhin. Pero may kakaibang espesyal sa mga ito. Hindi lang sila basta-bastang uod. May taglay talaga silang superpower. Ang velvet worm ay kilala sa paglalabas ng slime mula sa ulo para dumikit at hindi makagalaw ang biktima. Kaya nila ito nahuhuli. Dahil sobrang bagal nila. Kaya nagpatuloy ako at umorder at pagkatapos maghintay ng ilang araw, dumating na ito. Maingat kong binuksan ang kahon at agad kong nakita ang isang lalagyan. At tama nga, nandoon ang velvet worm at buhay ito. Grabe mga pare, ang astig. Para talagang maliit na alien ang itsura nito. At sigurado akong isa kami sa ilang tao sa mundo na talagang may ganito bilang alaga. Sabi ko nga, delikado sila kaya ayokong hawakan siya ng matagal. Ilalagay na lang natin siya sa bago niyang tirahan. Ito na siguro ang pinakaastig na bagay na nakita ko. Kailangan na naming magpatuloy dahil marami pa kaming kulungang lalagyan. Kaya bumalik ako online at ang susunod na hayop na nahanap ko ay hindi pa talaga insekto or hindi pa sa ngayon. Tinatawag silang bloodworms at sila na yata ang pinaka nakakatakot at pinakadiring bagay na nakita ko. Kalaunan, ito ay magiging tinatawag na midgefly, isang insekto. Kaya bumili ako, hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 12. Oh, hindi ko rin alam kung bakit. Malamang masamang ideya ito. Pero huli na ang lahat. Naghintay ako ng ilang araw at sa wakas dumating na sila sa pintuan ko. Mga kaibigan, nandito na ang bloodworm. Kinakabahan ako at walang ideya sa mangyayari, lalo na't di pa ako nakakita ng bloodworm. Tara, gawin na natin ito. 3, 2, 1. Oh sige, ang daming seaweed. Baka nasa ilalim sila ng seaweed. Oh sandali, ayun. Nandoon sila. Grabe, ang lalaki ng mga yon. Grabe kayo. Yuck. Wow, ano ba yan? O yan, nakita nyo ba yon? Anong ginawa nung isa? Parang inunat niya lang yung bibig niya. Ang creepy tingnan nun. Ngayon, ewan ko kung napansin nyo, pero kung titignan nyo mabuti, makikita nyo yon. Yung bloodworm, may kakaibang bibig na umaabot mula sa katawan at may 4 na matutulis
makamandag na pangil. Ginagamit nila yon para kumapit sa biktima. Kaya siguro hindi ko na lang hahawakan ang mga ito. Gagamitin ko na lang ang sipit para pulutin sila para mas mapag-aralan natin. Pare, ang kadiri talaga ng mga to. Parang, ano bang tinitingnan ko ngayon? Ang wild lang kung paano nila paulit-ulit na nai-extend ang bibig nila. Tingnan mo kung gaano ito kahaba. Ngayon, nilagay ko sila sa maliit na lalagyan at nakakatuwang panoorin ang galaw nila. Maliit masyado tong lalagyan para sa dami ng bloodworms. At kung hindi nyo alam, sa alat na tubig sila nabubuhay. Kumuha ako ng mas malaking tangke, nilagyan ng tubig dagat, at inilagay doon ang 12 bloodworms. At oo, masasabi kong sila na yata ang pinaka nakakatakot na nilalang na nabili namin hanggang ngayon, pero mas titindi pa to. Bago kami umalis para bumili ng insekto, sinilip ko ang buntis na Black Widow at may nakita ako. Grabe mga tol, yan na ba talaga yon? Sigurado akong bagong panganak pa lang siya ng itlog. May puting bola sa ilalim ng kulungan na wala doon dati. Maingat ko itong pinulot. At tama nga, egg sac ito na maaaring may hanggang 900 baby Black Widow. Kung gusto nating mapisa sila, kailangan ilagay sila sa hiwalay na lalagyan para hindi kainin ng nanay. Sa ngayon, maghihintay na lang tayo at umaasang magkakaroon ng maraming baby na gagamba. Medyo kinakabahan ako kung ilan ang laman yan. Kaya lumipat ako sa ibang pet shop kung saan mas marami silang insekto kaysa sa nauna. Sobrang dami talaga nila kaya naglaan sila ng isang buong kwarto para lang sa mga insekto. Pero may 2 insekto na talaga namang nakuha ang atensyon ko. Kaya binili ko sila at umuwi na umay na ako. Ngayon, itong insektong ito ang pinakamabihira sa lahat ng nabili namin. Matagal ko nang gusto magkaroon kahit na ayoko ng mga insekto. Pero bago namin ipakita sa inyo yon, may nakuha pa kami na iba. At mas nakakatakot ito. At ito ay isang alupihan. Hindi ito ordinaryong alupihan. Kulay asul ito. Ngayon lang ako nakakita ng asul na alupihan. Tinanong ko ang isang trabahador kung delikado ito. Sabi nila, oo, sobrang delikado at huwag ko raw hawakan. Kaya gagawin ko pa rin to. Totoo ang sinabi ko sa inyo kanina. Susubukan kong hawakan ang mas maraming insekto sa video para malampasan ang takot ko. Hindi ito exception. Ang kailangan ko lang gawin ay hawakan siya sa likod ng ulo. Heto na. Diyos ko, nakuha ko siya. Nakakatakot ito, mga kaibigan. Aray, Diyos ko, ang talas ng mga kuko niya. Ngayon, gaya ng nakikita ninyo, hinahawakan ko siya sa likod mismo ng ulo. Sa ganitong paraan, hindi niya ako makakagat dahil dyan manggagaling ang laso na mai-inject sa akin at hindi iyon maganda. Aray, aray, aray. Sige, kahit di niya ako makagat, matalas talaga mga kuko niya. Aray, Diyos ko. Sige, ibalik na lang siya sa kulungan. Buti na lang at nailagay ko siya sa tangke nang hindi ako nakagat. At masasabi ko na lang na hindi siya natuwa. Isang insekto lang ang natanggal. Kaya may natira pa sa bag. Sabi ko nga kanina, nakakabaliw talaga ito. Ito ang trapdoor spider. At alam mo na siguro kung bakit iyon ang pangalan nila. Kilala sila sa paggawa ng maliliit na butas sa lupa na may takip na parang pintuan. Kapag naramdaman nila ang galaw ng mga insektong dumadaan, bigla silang sumusulpot at sinasakmal ang mga ito. Kaya bihasa sila sa pang-aambang panghuli. Astig talaga, di ba? Ang galing isipin kung gaano katalino ang mga insektong ito para magawa nila yon. Kakaiba talaga ang mga nilalang na ito dahil nagagawa nilang gumawa ng komplikadong trapdoor gamit lang ang kanilang sapot. At hindi ako makapaniwala na may isa talaga tayo bilang alaga. At ngayon, iisa na lang ang natitirang gawin. At iyon ay ilipat siya sa bago niyang tahanan. Makakapagsimula na siyang gumawa ng trapdoor. Sa mga sumunod na araw, napansin kong naguhukay siya ng mga butas. Doon siya magtatago para tambangan ang kanyang biktima. Ngayon, inabot siya ng ilang araw. Pero sa wakas natapos din at handa na ang bitag. Kaya naghulog ako ng ilang kuliglig para makita kung gagamitin ng gagamba ang trapdoor. Sa palagay ko, hindi siya gutom kasi ilang oras akong naghintay dito pero walang nangyari. Dahil marami pang kulungan ang kailangang mapuno, kailangan pa natin ng mas maraming insekto. Nakakita ako ng nagbebenta ng misteryosong kahon ng bihirang insekto. At kapag umorder ka, syempre di mo alam kung ano ang makukuha mo dahil ito ay isang misteryo. Dahil may mahigit 5 milyong uri ng insekto, bumili ako ng 5 para makita kung ano ang makukuha ko. At kahit hindi ko sasabihin ng lahat, sabihin na lang natin na siguradong magsisisi ako sa ginawa kong ito. Pagkalipas ng ilang araw, natanggap ko na ang 5 package. Binuksan ko ang una at ito ang nakita ko. Ay Diyos ko, yan ba ay ipis? Kaibigan, bakit nila ako pinadalhan ng ipis? Sobrang ayaw ko talaga ng mga ipis. Sila talaga ang pinakaayaw kong insekto sa buong mundo. Nakakadiri talaga sila. At hindi lang ito basta-bastang ipis. Itong mga ito ay Madagascar hissing roaches. At isa sila sa pinakamalalaking uri ng ipis sa buong mundo.
Dahil hilig ko sa mga ipis, nagpa siya akong ilagay sila sa malaking kulungan na ito. Sa ganito, magkakaroon sila ng espasyong gumala. Ay sandali, nakalimutan kong may mga bearded dragon dito. Ay at kinakain nila lahat ng mga ipis. Sige, pasensya na mga kaibigan. Hindi ko kaya, hindi ako mag-aalaga ng mga ipis bilang alaga. O, buksan na lang natin ang susunod na kahon. Pasensya na. Sa package number 2 ay may whip scorpion at ang mga ito ay mukhang kakaiba talaga. Para silang pinaghalong gagamba at alakdan. Kahit mukhang nakakatakot sila, halos wala naman silang panganib. Kaya pinulot ko siya at nilagay sa bago niyang tirahan. Ngayon, 2 na ang insekto natin. 3 pa ang natitira. At sa totoo lang, umaasa lang ako na wala ng ipis dito. At kahit walang ipis sa kahon numero 3, may nakita akong halos kapareho. Tinatawag silang isopods. Ngunit di ako sigurado kung anong klase sila. May mahigit 10,000 uri ng isopod sa mundo. Mula mikroskopiko hanggang sa mga nabubuhay sa dagat. Maaaring lumaki ng lampas 1 talampakan ng haba. Kaya masasabi kong astig talaga ang mga ito. Tara, ilipat na natin sila sa bago nilang tirahan at lumipat na tayo sa kahon 4. May napansin akong bagay pagbukas ko nito. Aba, kakaiba talaga ito. Mga kaibigan, ano itong nakikita ko ngayon? Maraming plastic na lalagyan dito na pununo ng paper towel, pero wala akong makita sa loob ng mga ito. Dapat ba akong mag-alala ngayon? Ang weird talaga nito mga kaibigan. Paano kung puro Black Widow spider ito? Nakakatakot talaga. Alam nyo, gawin na lang natin. Bubuksan ko na sila. Maingat kong binuksan ng isang lalagyan. Hinugot ang paper towel, pero wala pa ring laman. Kaya binuksan ko ang paper towel at sa loob nito, nakita ko ito. Ay, grabe. Ay, may gagamba. Okay, nasa kamay ko na siya ngayon guys. Anong klaseng gagamba iyan? Nakakalason ba iyan? Hindi siya Black Widow, sigurado ako. Sa totoo lang, mukha siyang tarantula. Sandali, ibig mong sabihin may tarantula sa bawat lalagyan? Ano bang gagawin ko sa dami ng tarantula na yan? Oo, sa totoo lang, wala talaga akong ideya kung anong gagawin ko. Pero sa ngayon, nagpa siya akong buksan ang bawat lalagyan at tanggalin ang mga gagamba isa-isa. Sa huli, nakabilang ako ng 25 batang tarantula. At dahil napakarami nila, nagpa siya akong ilagay na lang ang buong lalagyan sa loob ng kulungan. Sa ganitong paraan, makakaakyat sila palabas ng kusa. Pagkatapos, dumiretso ako sa ika-5 pakete na may pinakamabaliw na insekto. Ano ba yan mga tol? Grabe. Mukhang may mga malalaking sasamba dito o kung ano man. Yun ang akala ko kung ano sila. Pero nung nakita ko sa lalagyan nakasulat pala na ang mga to ay Australian spiny stick insects at hindi ko nga alam na meron palang ganun. Alam mo siguro kung bakit stick insects ang tawag sa kanila. Kasi mukha silang kahoy. Tingnan mo kung gaano sila kagaling magmuflaje. Magtatago sila ng maayos sa paligid. Sa tingin ko, sulit ang pagbili ko ng mga mystery box na ito. Kahit dumaan tayo sa ipis at batang gagamba, nakuha pa rin natin ang 3 astig na insekto. Oh, sila na siguro ang paborito kong hayop na nabili natin. Pero may ilan pa tayong natitira. Tinira ko ang pinakaastig sa huli. Kung natatandaan nyo sa video, bumili ako ng mystery box ng tarantula. Sinabi ko na mamaya susubukan kong bilhin ang pinakamalaking bird-eating tarantula sa mundo. At ayun, kamakailan lang may nakita akong nagbebenta nito kaya kailangan ko talagang bilhin. Maingat kong binuksan ang kahon. At agad kong nakita ang tarantula sa isang lalagyan at sobrang laki nito. Dahil agresibo ang bird-eating tarantula, nagdesisyon akong magsuot ng guwantes kung sakaling subukan niya akong kagatin. Ayos, nakuha ko na. Grabe, nanginginig ako ngayon mga tol. Ang laki ng tarantulang ito at mukhang hindi siya masaya. Ngayon, kahit ito na ang pinakamalaking tarantula na nakita ko, mas lumalaki pa pala sila kaysa dito. Hindi pa siya ganap na malaki, na nakakatakot isipin. Pero oo, talagang kinakabahan ako sa tarantulang ito. Dapat na siyang ilagay sa kulungan. Diyos ko, nakikita mo? Tingnan mo kung gaano kalaki ang mga pangil niya. Kung alam ko lang na malalaking ngipin niya, di ko siya hinawakan. Pumasok ka na. Nakakadiri ka. Diyos ko. Pagkatapos, may nakita akong online listing ng isang nagbebenta ng isa sa pinaka-nakakatakot na insekto na nakita ko. Binili ko ito at dumating agad makalipas ng ilang araw. Tara mga kaibigan, buksan na natin. Sobrang kinakabahan ako para dito. Oh, sa tingin ko nakikita ko na. Nasa loob ito ng isang lalagyan. Ito ay tinatawag na camel spider. At bagamat isa ito sa pinaka-nakakatakot na insekto sa buong mundo. May espesyal dito. Panoorin nyo, patayin muna natin ang lahat ng ilaw. Kita nyo, sa dilim kapag may black light, nagliliwanag talaga ang camel spider. Oh, di ko alam paano nangyayari yon, pero ang astig talaga. Nilagay ko na siya sa kulungan at agad siyang gumapang papunta sa kuweba, na sobrang astig.
Pero nagpatuloy pa rin ako sa paghahanap online ng mas kakaibang mga insekto hanggang sa nakita ko ang pinakawalang kapantay na hayop sa ngayon. Grabe mga tol, medyo kinakabahan ako ngayon. Ngayon ko lang nalaman na pwede palang gawing alaga ang isang hayop na binebenta. Pero alam nyo, gagawin ko na lang, bibilhin ko na, at sana hindi ito scam. Lumipas ang ilang araw at wala pa ring palatandaan ng package. Kaya nagsisimula na akong mawalan ng pag-asa. Pero dumating din ito sa wakas at oras na para buksan. Heto na mga kaibigan, tingnan natin kung na-scam ba tayo o hindi. Oh, mukhang nakikita ko na mga kaibigan, hindi tayo na-scam. Ngayon sa una, baka isipin nyo na isa lang itong hermit crab. Pero mas kakaiba pa ito. Tinatawag itong coconut crab, ang pinakamalaking land crab sa mundo. Umaabot hanggang 3 talampakan. Hindi lang yun, kilala rin sila sa pagkain ng tao. Tama ang narinig mo. Literal siyang kumakain ng tao, pero ngayon alaga na natin siya. Astig yun, di ba man? Malakas din siya mga tol. Hindi ko siya mapabitaw dito pero ayan, nabitawan na rin niya sa wakas. Di ako makapaniwala. Hawak ko ang isang coconut crab. Ay, sinusubukan niya akong kurutin. Huwag. Aray. Diyos ko, nadakma niya ako. Hawak niya ako. Mga tol, pakawalan mo na please. Grabe, ang sakit talaga nun. Ayun, binitawan na niya ako, mga tol. Grabe, tignan niyo pinky ko. Literal niya akong nasugatan. Nilipat ko na siya sa bago niyang bahay. Saka ako nagpatuloy. Nakita ko ang website na nagbebenta ng Deadly Spider Mystery Box. May nakalagay sa website na maaaring pumatay sa'yo ang mga gagamba sa kahon na ito. Siguro hindi ko dapat bilhin to, pero bibilhin ko pa rin. Oh, tama ka. Tinuloy ko na at binili ito. Ilang araw lang dumating na. Ngayon, bawat mystery box ay may tig-2 nakamamatay na gagamba. Maingat kong kinuha ang unang lalagyan at may agad akong napansin sa loob. Akala ko noong una ay Black Widow, pero nang mas malapitan kong tingnan, Red Widow pala ito. Kasing lason din ito. Grabe mga pare. Hindi ko pa ito nakita noon, pero nakakakilabot malaman na maaaring magbanta sa buhay ang isang kagat ng gagambang ito. Naisip kong tama lang na ilagay siya sa kulungan katabi ng itim na balo. Ngayon, panahon ng lumipat sa pangalawang lalagyan na mas delikado ang laman. Grabe mga pare, sigurado akong ito ay isang brown recluse. Kung hindi ninyo alam, ito ang ika-4 na pinakanakamamatay na gagamba sa mundo. Mas makamandag pa sa Black Widow. Nakakalungkot, di pa napipisa ang itlog ng Black Widow, pero kapag napisa, ipapaalam ko. Ngayon, kailangan lang nating ilipat ang brown recluse sa bagong kulungan. Sa tingin ko, isang bagay na lang ang gagawin. Matulog dito. Sige, magandang gabi sa inyong lahat. Huwag kayong magpapakagat sa mga surot. Gets nyo? Kasi mga insekto sila. Sige na, sorry na. Matutulog na lang ako ngayon. Magandang gabi. Nabenta na lahat ng delikadong hayop sa dark web, kaya oras na para pakainin ko sila. Tulad ng ipinangako ko sa inyo sa simula ng video. Dahil marami tayong hayop dito, kailangan natin ng mas maraming pagkain para sa kanila. Kaya meron tayong gapi, kuliglig, bulate, langaw prutas, hipon, sitibiti, kisipin, at pati mga daga. Kasama ko ang girlfriend kong si Helen para gawin lahat yon. Siya ang magpapakain sa delikado at nakakatakot na hayop. Ako naman sa mababait. Sandali, ano? Oo, simulan na natin. Una naming nakuha sa video ang saltwater mystery box na may maraming kakaibang nilalang dagat sa loob. Nilagay namin sila sa tangke. Pero matapos ang video, nabasa ko ang maraming komento na dapat pala mag-isa ang mga seahorse. Ganun, hindi na sila mag-aagawan sa pagkain at makakain sila. Kaya inilipat ko ang karamihan ng isda sa ibang lugar. Para na lang talaga sa mga seahorse ang tangke na ito. Pakainin natin sila. Ito ay brine shrimp at ito ang paborito nila. Nandyan silang dalawa. Tara, ilagay na natin ang pagkain. Nakakatawang panoorin silang kumain kasi hindi sila magaling lumangoy. Sa tingin ko naaamoy na nila. Tingnan mo yung isa. Sige, kaya mo yan. Yan. Oo, gaya ng sabi ko, hindi talaga sila magaling lumangoy. Kailangan lang nilang hintayin na dumaan sa harap nila. Kaya madalas matagal bago nila makita ang pagkain. Kaya aalis na tayo. At pupunta na tayo para pakainin ng ibang hayop. Sa susunod na tangke, palakang pipa naman. Magaling silang magtago kaya hindi mo agad sila makikita. Pero nandyan lang sila sa ilalim ng mga dahon. At sa pangunahing video, ang layunin natin ay subukang maparami sila. Dahil kapag nagkaanak sila, lalabas ang mga anak nila mula sa likod nila. At talagang nakakabaliw itong tingnan. Grabe magkatabi sila. Baka nagpaparami na sila mga kaibigan. Hahayaan ko na lang sila. Ayokong gambalain. Magandang senyales ito. Sa susunod na kulungan, meron tayong dambuhalang land crab. Itong si Kuya, talagang kakaiba. Napakain na namin siya kanina. Mahilig talaga siya sa saging at iba pang prutas. Pero ayos na ayos ang kalagayan niya.
Kita nyo naman, gustong-gusto niya ang kanyang lungga. Gumawa siya ng lungga at bihira lumabas maliban kapag gabi. Kita nyo, parang naguhukay siya. Astig talaga. Helen, ikaw na ang magpapakain sa susunod na hayop dahil delikado ito. Good luck! Tulad ng nakikita nyo, nakalagay pakiusap, huwag hawakan dahil narito ang stonefish, ang pinakamakamandag na isda. Kapag natuklaw ka, pwedeng ikamatay ito kaya mag-ingat tayo. Heto ang paborito niyang pagkain. May ilang guppies tayo na ihuhulog doon para makita kung kakainin niya. Pinipili ko ang pinakamalaki kasi hindi pwedeng ilagay lahat. Marami pa tayong hayop na kailangang pakainin. Oo, dapat mo sigurong gamitin ang mga tong na ito para hindi ka maturok. Magandang ideya yan. Nakuha ko na ang malaki kaya ilalagay ko na at papakainin siya. Ilagay mo sa harap ng mukha niya at igalaw ito ng kaunti. Grabe, Diyos ko. Kumain ba siya? Ang bilis nun. Grabe, Jesus. Di ako makapaniwala na hinawakan ko. Hindi ko akalain na inilagay ko kamay ko doon. Pumikit ako kaya hindi ko nakita yon. Hindi ako makapaniwala na ginawa ko yon. Nakakatakot pero marami pa tayong delikadong hayop na haharapin. Tara, tuloy tayo. Sunod ay ang Emerald Tree Boa, isa sa pinaka-agresibong ahas. Pinakain namin siya ng daga at agad niya itong sinunggaban. Hinayaan naming tunawin niya iyon at lumipat kami sa bird-eating tarantula. Ngayon, ang bird-eating tarantula ay kayang kumain ng iba't ibang bagay. Pero sa kasamaang palad, wala kaming mga ibon, na sa tingin ko ay paborito niyang pagkain. Susubukan naming pakainin siya ng ilan sa mga ito. Ito ay mga hornworm at paborito niya ito. Tingnan natin kung gutom siya. Sige mga kaibigan, oras ng pakainin ng tarantula na nasa kanto. Kaya itatapon ko na lang yung malit na uod sa loob at sana makuha niya. Oh, sa tingin ko nakuha niya. Oh, Diyos ko, kinakain niya ito. Nakakadiri naman. sige, hayaan na natin siya at umalis na tayo. Punta na tayo sa susunod kong paboritong hayop. Ito ang albino snapping turtle, isa sa pinakamabihirang hayop sa video. Ang hayop na ito ay 3,000 ang halaga at mahilig kumain ng daga. Kaya may dala akong bag para makita kung ilan ang kakainin niya. Ngayon papakainin ko siya. Kahit may tong na ganito, delikado pa rin dahil kaya niyang tumalon at biglang itutok ang ulo sa biktima. Minsan hindi niya natatamaan ng daga at muntik pa akong makagat. Kaya mag-ingat tayo. Gutom na siya. Oh, nakita niya na. Tingnan mo yan. Paparating na siya. Grabe na. Nakuha niya na. Ano bang ginagawa niya? Ayan na, nilunok niya agad. Grabe mga pare. Sabi ko nga, malakas siyang kumain kaya papakainin natin ulit. Sige, heto pa isa. Grabe, Diyos ko. Ang wild nun. Literal. Kung daliri mo yon, siguradong naputol na agad. Mga pare, mag-isip kayo ng pangalan para sa albino snapback na pagong. Wala pa siyang pangalan. Astig kasi, kaya kailangan talaga niya ng pangalan. Sige tol, kailangan mong lumakas at tumibay. Grabe ang wild nito. Ilan pa kaya ang kakainin niya? Parang wala lang sa kanya. Sa tingin ko gusto pa niya. Isa na lang ang ipakakain natin. Kakain siya ng 100 kung siya ang masusunod, pero di natin siya pwedeng hayaang tumaba. Tignan mo to, ang lupit. Ano yon? Apat na daga sa isang upuan lang? Parang wala lang sa kanya. Ang takaw mo talaga, ayos lang pare, enjoyin mo ang pagkain mo. Tuloy tayo sa susunod, na sa tingin ko ay paborito ko sa lahat. Ngayon itong susunod na 3 kulungan ay para sa mga butiki, at hindi lang basta-bastang mga butiki. Mga butiki na mukhang totoong mga dinosaur. At magsisimula tayo dito sa babaeng ito. Ito ay isang Asian water monitor, at sila ang pangalawang pinakamalaking butiki sa buong mundo. Napakabait niya mga kaibigan. Sa video agad akong na-in-love sa kanya. Sobrang bait, kalmado, at maamo siya. Parang uupo lang sa ulo ko at sasama sa akin. Astig talaga. Balang araw, aabot siya ng 10 talampakan, kaya plano kong gumawa ng astig na outdoor na kulungan. Kung gusto nyong makita, mag-comment. Halimbawa, pwede tayong gumawa ng pond sa kulungan dahil mahilig silang lumangoy. Pero, tulad ng snapping turtle, kumakain din siya ng maliliit na daga. Pinakain ko siya kahapon kaya di ko alam kung gutom pa siya pero susubukan pa rin naming pakainin siya. Tingnan mo, inaakyat niya ako na parang puno. Sige, susubukan ko siyang pakainin kahit nasa balikat ko. Ang mga butiking ito ay may lason din. Kaya sana hindi niya ako kagatin. Ay nako, tingnan mo yan. Kita mo, umaakyat siya sa ulo ko. Tingnan mo, ang wild niya talaga. Sige, ibabalik na natin siya sa kulungan niya para matunawan niya yon. Ayan na siya. Lilipat naman tayo sa susunod. Astig kasi nagbabalat siya ngayon. Ito ang aming panther chameleon. Tingnan mo kung gaano siya kaastig. Nagpapalit siya ng balat. May dala tayong bag ng kuliglig para sa kanya dahil kaya nilang ilabas ang dila ng 3 beses sa haba ng katawan nila. Astig talaga. Kaya titingnan natin kung gutom siya. Hindi ko alam kung gutom siya.
pero siguradong nauuhaw siya. Tingnan mo siyang uminom. Sige, oras na para kumain, pare. Heto na ang mga kuliglig. Grabe. Tingnan mo yan. Sinunggaban niya agad. Ang ganda niya, guys. Sobrang ganda talaga nila. Pagkatapos nilang magpalit ng balat. Grabe. Nakuha ba niya? Sa tingin ko, hindi niya nakuha actually. Ayun, dito. Grabe yun. Ang astig nito. Gustong gusto ko talagang may alagang kamelyon. Uy, nakuha ba niya ulit? Oo, matakaw din talaga itong si kuya. Kakainin niya talaga lahat ng tipaklong na ilalagay mo dyan. Uy, kukuha na naman siya. Grabe mga tol, wild talaga dito. Lahat ng hayop parang baboy. Kakain lang sila ng kakain. Sige tol, iiwan ka na muna namin at lilipat na kami sa susunod na hayop. Ang susunod na butiki ay itong si Cayman at ito ay tinatawag na Cayman Lizard. Kawangis nila ang buhaya dahil madalas silang nasa tubig at umaabot sa 5 talampakan ng haba. Tingnan mo kung gaano siya kaganda. Parang dinosaur talaga mga kaibigan. Astig ang kaliskis sa likod niya, parang dragon. Mahilig silang kumain ng suso, pero naubusan ako kahapon. Mukhang di natin siya mapapakain pero okay naman siya. Oo, tulad ng Asian Water Monitor. Plano rin naming bigyan siya ng malaking outdoor kulungan. Astig yun, mga tol. Mukhang magkakaroon tayo ng maliit na zoo dito. Pero balik ka muna sa kulungan mo, okay? Ang next na hayop ay nasa maliit na aquarium. Ang elephant trunk snake. Nakikita ko siya dito. Madalas siyang hindi makita dahil mahilig magtago sa mga bato. Oh, ayan, mukhang kumakain siya ngayon. Kakakain lang niya ng hipon. Katulad ng stonefish, lagi kaming naglalagay ng gapi at hipon para makakain siya kahit kailan. Tingnan niyo kung gaano kaastig ang maliit na ahas na yan. Umaabot ng 10 talampakan ng haba, kaya grabe talaga. Ngayon, cute lang siyang maliit na pansit. Sige tol, ayoko nang istorbohin. Alam kong kumakain ka pa ng hipon. Balik ka na sa tangke, astig talaga niyan. Sa next part ng video, bumili kami ng insect mystery box at nakakuha ng maraming kakaibang insekto. Meron tayong higanting millipede dito. Tignan mo, ang wild at sobrang laki niya. Nakuha natin siya. Dito, may maliit tayong whip scorpion. Medyo masakit yung cactus pero makikita mo siya sa likod nun. Naglagay kami ng cricket at kakainin niya yon. Karaniwan sa gabi sila kumakain. May mga praying mantis, alakdan at vingaron kami rito na naglalabas ng asido sa buntot nila. May dambuhalang sa lagubang dito pero mas astig ang mga poison dart frog sa mesa na to. Helen, ikaw ang ipapakain ko sa kanila kasi delikado sila. Kapag nahawakan ka, pwede kang mapatay. Perfectong talon. Sige lang. And para sa mga ito, may mga langaw na prutas tayo na talagang perfecto para sa kanila. May palakang dart sa likod nila. Mga sanggol pa lang ang mga palaka natin, kaya bagay sa kanila itong pagkain para hindi mabulunan. Tara, bigyan natin sila. Mag-ingat ka, wag mong hayaang makatakas sila. Grabe, ang dami nila dyan. Sobrang dami. Tingnan mo yung takip. Puro langaw na prutas yan. Lahat. Oh, ipagpag mo lang ng kaunti, lakasan mo pa. Oh, sige lang, ituloy mo. Dikit sila dyan. Ayan, sakto na. Marami na yan. Tingnan natin kung kakain sila. Oh, tingnan mo yan. 3 sila dyan. Nasa isang sulok lang silang lahat. Tingnan natin kung kakain sila. Oh, mukhang sinugod na nila ang fruit fly. Ayos, nilalantakan na nila ito at sobrang excited pa sila. Gustong-gusto nila ang kulungan nila na parang gubat sa ulan at maayos ang lagay nila. Isasara na natin sila at punta na tayo sa susunod na hayop. Sunod, meron tayong isa pang pagong at ito ay si Madamada Turtle. Nakahawig ng mga palakang pipa. Magaling siyang magtago gamit ang kanyang kulay at makikita mo siya dyan. Para talaga siyang dahon. Kaya gagawin natin ang parehong ginawa natin sa stonefish. Kukuha tayo ng maliit na isda at ilalambitin sa harap niya. Sana mapakain natin siya. Sige pare, gutom ka na ba? Gusto niya talaga. Tingnan mo siya. Grabe ang lupit nun. Parang eksaktong-eksakto sa stonefish. Pareho silang mga ambush predator, kaya halos pareho ang ginagawa nila. Nakatambay lang sila, nagtatago. At kapag may dumaan sa harap nila, bigla nilang sinisunggaban. Binubukan nila ang bibig at parang humihigop, parang vacuum. Mukhang gutom siya, kaya tingnan natin kung gusto pa niya ng isa. Oh, sigurado gusto pa niya. Sige na pare, grabe ang wild nun mga tol. Ngayon isipin mo siya, pero ganito kalaki. Meron talaga kaming ilang ganap na adult na ganito sa bahay namin. Gagawa kami ng astig na video. Maglalagay kami ng malaking pond para sa kanila at ililipat sila roon. Abangan nyo ito. Oh, hayaan na lang natin siya at lumipat na tayo. Ang susunod na hayop ay isa sa pinakaastig. Dito sa maliit na tangke na ito, may pugita tayo. Ngayon, sinusubukan kong hanapin siya ngayon. At kahit na sobrang liit ng tangke na ito, mahirap pa rin silang hanapin. Ang galing talaga nilang magtago. Baka nasa ilalim siya. Wala. Nasa ilalim kaya siya ng batong ito?
Ayun, nakita ko na. Ang cute-cute niya, tingnan mo. Hindi na natin siya papakainin kasi napakain ko na siya. Ayos siya mga kaibigan. Gusto ko lang siyang ipakita. May takip din ang kulungan na to. Huwag mag-alala, tinanggal ko lang ang takip para ipakita sa inyo. Ang galing ng pugitan natin. May isa pa tayong natitirang kulungan, mga kaibigan. Dito mo siguro makikita ang pinakabaliw na hayop, ang horn shark, isang totoong pating. May dambuhalang scorpion fish din dito. Ihulog natin ang hipon para sa pating at tingnan kung kakainin niya. Eto na. Sa tingin ko na amoy na niya. Mga pare, tara na. Nasa harap lang yan. Tigil lang. Ayan na, dyan mismo. O nakuha niya. Ay ang astig nun mga pare. Kumain ng hipon ng ating horn shark. Aba, nilalantakan niya talaga yon. Ang astig talaga nun. Susubukan ulit namin siyang pakainin. Pare, malamang hindi kakain si scorpion fish kasi kakakain lang niya. Pero heto na, siguradong gutom ang horn shark. Nasa harap mo na pare. Nakuha mo na, ayan na. Kumain siya ng isa pang hipon. Aba, matakaw din pala siya. O mga pare, sa tingin ko, tayo na ang may pinakamalupit na koleksyon ng hayop sa YouTube. Pero marami pa tayong delikadong hayop na kailangang bilhin. Kaya, mag-subscribe kayo sa ibaba kung gusto nyong makakita pa ng iba. Siguraduhin nyo ring tingnan ang bagong merch na inilabas lang namin sa Bass Fishing Productions Shop. May bago kaming disenyo ng kameleon dito. Ang astig talaga nito at meron din kaming limited edition na Halloween na t-shirt. May chameleon kaming nakasakay sa walis ng mangkukulam dito. Ang lupit nun. Siguraduhin yung kumuha habang meron pa sa Bass Fishing Production Shop. Pero sa ngayon, magkikita tayo ulit sa susunod. Paalam!